Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 10 dating kasapi ng BIFF Bungos Faction at Daula Islamia Hassan Group sumuko sa Maguindanao del Sur. Tino death toll umakyat sa 269, uwan nasa 28 ang patay, higit 100 nawawala. 3.4 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu na ginawang parang palaman sa kakanin na booking sa Zamboanga City. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, 10 dating kasapi ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF, Bungos Faction at Daula Islamia Hassan Group ang nagdesisyong magbalik loob sa pamahalaan sa Barangay Cabinge, Datu, Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur, November 17, Lunes. Bitbit nila ang 11 high-powered firearms tulad ng RPG, 60mm mortar at iba't ibang assault rifles. Isinuko nila ang mga ito sa 90th Infantry Battalion sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Loki Marco, Commanding Officer ng 90th IB, katuwang ang 65th IB at 6th CMO Battalion. Kasunod nito, ipinresenta ang grupo kay Brigadier General Edgar Catu, Commander ng 601st Brigade, na nagsabing malaki ang epekto ng pagsuko sa pagbawas ng banta sa lugar. Dumalo rin si Mayor Basir Uto na nagbigay ng agarang tulong gaya ng bigas at binhi para sa kanilang panibagong simula. Ayon kay Major General Jose Vladimir Cagara, Commander ng 6th ID at Joint Task Force Central, malinaw na pinipili ng mga sumuko ang kapayapaan at oportunidad at nananatiling bukas ang pinto ng 6th ID sa sinumang handang talikuran ang karahasan. Umakyat na sa 297 ang bilang ng nasawi sa pananalasa ng Bagyong Tino at Super Typhoon Uwan ayon sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC nitong Lunes. Sa bilang na ito, 269 ang nasawi dala ng ulan at baha ng Bagyong Tino na pinakamarami sa Cebu, 150, sinundan ng Negros Occidental, 77 at Negros Oriental, 23. May naiulat ding isolated deaths sa Agusan del Sur, Capiz, Leyte, Southern Leyte, Dinagat, Antique, Iloilo, Guimaras at Bohol. Samantala, 28 ang kumpirmadong patay dahil kay uwan, karamihan ay mula Ifugao, habang daan-daan ang sugatan. Nananatiling 113 ang nawawala, Sanhi Tino at 2 dahil kay uwan. Samantala, as of November 16, nakatanggap ng 416 million peso assistance ang mga nasalanta ng Bagyong Tino habang 422.2 million pesos naman sa naapektuhan ng Bagyong Uwan. Ang mga tulong na ito ay mula sa iba't ibang government agencies, local government units, private sector at NGOs. Matatandaang idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang state of national calamity para sa mas mabilis na ayuda at rehabilitasyon. Nabunyag ang isang kakaibang taktika ng sindikato matapos maharang ng mga otoridad sa Barangay Sinunok, Zamboanga City, ang 3.4 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu na itinagong parang palaman sa durol, isang paboritong kakanin ng mga tausog. Nasabat ang droga mula sa isang bangkang galing Sulu na gumagamit umano ng mga pangkaraniwang produkto para makalusot sa operasyon ng pulisya. Sa halip na karaniwang packaging, inilipat ang droga sa loob ng delicacy upang magmukhang regular na paninda. Ayon sa mga investigador, senyales ito ng mas lumalalim na pagkamalikhain ng drug groups sa pag-iwas sa batas. Patuloy ang paghanap sa mga nasa likod ng ruta. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sigchongco, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.